Hello, i-share ko po sa inyo ang isang recipe na simpleng lutong bahay na hindi kailangan ng maraming ingredients. Ito po ay yung tuna. Paano ba natin lulutuin ang tuna? Sa simpleng paraan lang po. Simpleng paraan lang po, pero po masarap siya kapag naluto na. Ang tawag po dito sa ating lulutuin ay inunon. Dito po sabi ko lang, tawag dito sa amin ay inunon. Sa Tagalog po wala po akong alam kung ano po ang Tagalog ng inunon. Una po ay hiwain po natin ang ating tuna ng pa-islanting po. Ganyan po ang hiwa niya para po maganda siyang tingnan. Depende po sa inyo kung gaano po siya kanipis or kakapal. Ayan po, tapos na po nating hiwain ang tuna. Nagkahiwa po tayo ng 6 na piraso sa isang buong tuna. Ngayon po, pagkatapos nating hiwain ang tuna, ay huhugasan na natin ng mabuti. Haalisin po natin yung mga laman. Isa-isa po nating hugasan sa malinis na tubig. Pagkatapos po nating hugasan ang ating tuna ay magpe-prepare na po tayo ng mga ingredients. Ang una pong ingredients ay sibuyas at bawang. Babalatan po natin tapos hihiwain ng maliliit. Pagkatapos nating hiwain ang bawang at sibuyas, ilalagay na po natin ang tuna sa kawali. Pagsasama-samahin lang po natin. Tapos, ang iba pa pong ingredients na gagamitin natin ay suka, asin, at mantika. Tapos, yung mantika po ay ilalagay po natin kapag malapit na pong maluto ang ating inunon na tuna. Tapos, meron din pong optional na ingredient. Depende po sa inyo kung gusto nyo pong lagyan o hindi. Yung bitchin po. Nasa sa inyo po yan kung lalagyan nyo o hindi. Ngayon po ay pagsasama-samahin na natin ang mga kailangan sa pagluluto ng inunon. Nilagay na po natin sa kawali yung tuna, bawang at sibuyas. Tapos lalagyan po natin ng suka. Ito po ang pangatlong ingredients na ilalagay natin. Yung suka po, depende po sa dami po, depende sa inyo. Ako po, medyo madami po ako maglagay ng suka para po madami siyang sabaw. Para po maluto ng mabuti yung tuna. Tapos yung asin po, lalagyan po natin ng asin. Yan, depende po sa inyo kung ano ang depende po sa panlasa nyo kung gaano po kadami. Pero po ako nilalagyan ko po medyo maraming asin. Kasi po may suka siya. Tapos yung betchin po is optional lang po siya. Depende po ulit sa inyo kung lalagyan nyo ng betchin o hindi. Ako po nilalagyan ko po pero konting-kunti lang po. Tapos, yung last pong ingredient is yung mantika. Ilalagay po natin yung mantika kapag malapit na pong maluto ang ating inunon na tuna. Yan po, kumpleto na po siya. Tapos, para po medyo may madagdagan po yung sabaw, lalagyan po natin ng kunting tubig. Kalahating baso lang po ang nilagay ko. Para po marami siyang sabaw. At para po maluto siya ng mabuti. Ngayon po, tatakpan po natin. Dapat po na tatakpan po yung kawali. Iluluto po natin siya sa pugon. Ang tawag po dito sa amin ng lulutuan natin ay pugon. Ayan po, para po maluto siya ng mabuti. Tapos, hintayin na lang po natin kumulo ang ating tuna. Kapag kumulo na po siya, bubuksan po natin yung kawali. Tapos,
Ganyan na po ang itsura niya, kumukulo na po siya. Babaliktarin po natin isa-isa yung tuna. Isa-isa po natin siyang babaliktarin. Tatakpan po ulit natin. Tapos, kapag konti na lang po ang sabaw, kapag binuksan natin, ay ilalagay na po natin ang mantika. Lalagyan po natin siya ng mantika. Konti lang pong mantika ang ilalagay natin. Yan po. Tapos, hintayin po nating matuyo ang sabaw. Tapos, ang natitira na lang pong sabaw ay yung mismong mantika po. Konti lang pong mantika ang ilalagay natin para po masama siya sa pinakang sabaw ng tuna. Pagkatapos po nating lagyan ng mantika, itatakpan po ulit natin ang kawali. Tapos hihintayin lang po natin na matuyo ang tuna. Tapos ang mismong natira na lang po ay yung mantika. Konting minuto lang po. Tapos ganyan po. Kapag ganyan na po ang itsura niya, hindi ba po siya masyadong tutong, pwede na po siyang hanguin. Napakasarap niya pong ulam. Ganyan lang po ang pagluto ng inunon po. Own recipe ko po. Sana po may natutunan kayo and pasubscribe po ng aking channel. And pakiclick po ng notification bell para palang updated sa mga bagong po sa video. Thank you po. Salamat. Bye-bye.